Minsan Kalyada. Hello mga kalingap, ay isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong uploads. And please po, don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap ay ating pong binalikan. Isang pula po may pamilya din po siya, tapos may mga anak na magaganda. At nakilala ko si isa sa anak ni Nanay Ninette na andyan, si Jessica daw po. So ayan, napakaganda ni Jessica. So ayan mga kalingap, at meron pong pinapabot si Tita Flor from Baguio City. Maraming salamat po Tita Flor sa mga pinapabot yung biyaya para sa mga tinutulungan ko. So tara mga kalingap, punta na po natin ang bahay nila. So ito ang kanilang bahay po mga kalingap po. Tao po! Tao! Ay! Andito na pala si Nanay Ninette. Hello! Ay grabe, ganda-ganda naman ni Jessica. Hello po. Ay, hello Jessica. Jessica, tama. So ayan po ng mga kalingap, siya po yung pinapakilala sa akin ng Nanay Ninette na punta dito sa bahay. Kung mapapansin po ninyo na vlog ko na sila dati. At di ko naman masyadong nakausap dito si Jessica. Andito pala, grabe ang ganda ni Jessica. Upo tayo dito, upo tayo. Kamusta na Jessica? Medyo okay man po. Medyo okay. Ba't nasabi mo medyo okay? Siyempre po sobrang hirap. Hirap. Okay lang na yan, makasama ka muli sa aking vlog at lalabas ito sa social media kasi dito kumukuha ng pantulong sa mga taong nangangailangan. Siya po. Yun sila Nanay Ninette, ano ang pinagkakaabalahan? Ano po? Minsan nandito lang po sa bahay, minsan naglalabada, nagagamas. Si Papa nagbubuhangin. Ikaw, may trabaho ka ba? Wala po. Dito lang nung nakaraan galing po akong Pasay kaso nag-uwi din ako tawag dito, nagkasakit po ako. Ay, nagkasakit ka? Anong sakit? Parang trangkaso lang. Tapos nag-uwi din ako dito. Wala man maalaga sa akin, di pa nagkasakit ako. Kaya nag-uwi ako dito. Kamusta mo ng pamumuhay nyo dito sa dito sa bahay nyo? Sobrang hirap. Minsan talagang hirap kami sa pagkain. Minsan hindi kami nakakakain. Siyempre kung di pa mag-extra si Mama, si Papa, hindi kami makakain sa tamang oras. Sa 3 beses. Sa naman, salamat. Nakakaraos naman kami minsan. Kumbaga may panahon na hirap talaga. Oo. Sa sobrang hirap. Minsan di kami nakakakain ng maayos. Kung ano nandyan lang, yun lang. So, paano nyo naiintindihan yung mga ganitong sitwasyon? Si mama nyo, isang PWD. Diba? Si mama nyo, isang pula. Sobrang hirap din kasi tulad ni Mama Pula. Hindi niya minsan naiintindihan yung mga gusto niyo sabihin. Oo. Tapos minsan nagkakaproblema kami. Hindi na lang namin inaano kay Mama. Baka ma-stress pa. Ayaw namin pag-alalahan. Siyempre baga matanda na si Mama. Si Papa nakakaano naman sa amin. Lagi kami pinapayuhan. Pero masakit pa din kasi ibig si Mama yun nandyan para sa amin. Yung tawag dito. Wala naman kumagot, di naman nakakapagsalita. Kaya din na lang namin inaano kay Mama. Sinasabi problema namin. Kahit parang bigat na problema, hindi niyo na siya sinasabi. Hindi, kahit kami magkakapatid, hindi namin masabi yung problema namin kay Mama kasi kaya nga siya. Gusto naman namin sabihin, sa iba na lang namin sinasabi.
Kaya yun, mahirap. Mahirap pagka ina na ganito pula. Kaya napakaswerte nung iba kasi may nanay silang hindi pula. Yun, sobrang sakit para sa aming magkakapatid. Pero inuunawa niyo na lang si nanay niyo. Oo, inuunawaan kasi kung wala naman si mama, wala naman kami. Tama. Kasi kung anong bigay ng Panginoon, tanggapin natin. Ba't parang labis yung na parang napapaluwa ka, Jessica? Anong dahilan? Mabigat ba masyado ang problema mo? Anong may tutulong ni Kuya Vincent para sa iyo? Siguro sa ang hirap sabihin. Kasi tulad niyan, hirap talaga kami sa buhay. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi ko matulungan sila mama. Kahit alam ko ako yung inaasahan ng mga kapatid ko, wala naman ako maibigay. Kaya pasalamat pa rin ako kasi nandyan sila mama. Kahit anong problema, nandyan sila. Hindi kami pinapabayaan magkakapatid. Sobrang hirap ng ganito sitwasyon namin. As ganito pa yung bahay namin, wala pa kaming kuryente. Wala kang kuryente. Nagtitiis kaming ganito. Tapos hirap pa sa pagkain minsan. Matanong kita, Jessica, may asawa ka na ba? Ano po, hiwalay? Ay, walay na. Matagal ka nang hiwalay sa asawa? Ano po, nung September pa kami hiwalay. Kaya nandito ka kay mama mo. Kumbaga, yun, problema din yun. Hindi mo isabi kay mama mo na, pero alam niya yung nangyari. Yung iba po, hindi niya alam. Nandun po yung nandun yung isa kong anak. Wala naman akong magawa kasi wala naman akong trabaho. Tapos, wala naman ako alang naman iwan ko dito yung anak ko. Wala naman, hindi naman yung makakakain dito ng tama ng oras. Maybe doon kasi alam kong makakakain siya ng tama. Iniwan ko din yung anak kong isa. Kaya naging decision mo. Naiwan ko yung anak ko dun sa ama niya. Pero nag-try ka na maghanap trabaho ngayon? Oo, nagtatry man ako. Pero ang hirap. Mahirap makapasok. Wala na kung di ka nakapagtapos ng pag-aaral. Sobrang hirap. Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Anong naging dahilan? Siguro nagtrabaho akong maagap. Ako yung nag-adjust do sa amin tatlong magkakapatid para makapag-eskwela lang yung dalawa. Kasi di man kaya ni Papang pa-eskwelahin kaming tatlo ay nang sabay-sabay. Kaya ako yung naginto, tapos ako yung nagtrabaho. Kumbaga ikaw nagpaubaya. Oo, ako yung nagpaubayat. Ako yung panganay, kaya ganun talaga. Ilan taon ka na ba ngayon, Jessica? 22. 22. Bata pa, no? Marami ka pang pagdadaanan. Pero alam mo, Jessica, kung ano man yung mga nangyari sa buhay mo, gawin mo yung pundasyon para sa pangarap mo sa buhay, para sa pamilya mo. Napakabata mo pa, marami ka pang pagdadaanan. Nakakalungkot kasi siyempre may pamilya ka na, hiwalay ka sa asawa. Yung binubuo mong pamilya, na pinapangarap mong pamilya, nagkataon na hiwalay kayo. Hindi ko nalang uungkatin kung anong pinagawain ninyo. Nasa iyo yan. Panatilihin mong lumaban lang sa hamon ng buhay. Pagdasal mo na lang kung ano mang nangyayari sa buhay mo. So, paano yan pag ganitong pag walang trabaho si mama at papa mo, sino giintindi sa inyo? Minsan na-discarte si mama na nahanap ng
Hanap ng gulayin, tapos ilalako niya sa talisay. Yun ang ginagawa ni mama mo. Para makakain lang kami. Kasi di man din kaya ni mama nakikita na nagugutom kami. Hmm. Kahit ganyan naman si mama, kahit pula, hindi niya kami natitiis. Kaya pasalamat pa din kami kasi may nanay kami na hindi kami pinapabayaan. Napakasipag, ano. Walang gagawin lahat para sa magiging anak. Hmm. Tanongin mo si mama mo. Paano mo siya, pag kunyari kinakausap mo si mama mo, si Nanay Ninit, paano mo siya kinakausap? Sa paano, sign language, ganyan. Hmm. Sige, tanongin mo kay mama mo na kamusta siya, napakamusta ko. Di ko alam kasi ng kaso. Tawag dito. Okay daw siya. Yan po mga kalingap. Siyempre, yan yung bagay na napakahirap na kapag ganyan, lalo na mama mo. Parang may goiter si mama. May goiter ba? Meron po. Parang lumalaki yung sa liig niya, no? May goiter. Ang kalalaba. Ay, palaki na. Okay. Pero si mama mo, naririnig tayo, hindi? Hindi po. Hindi. Siyempre, alam ko, pag ano talaga, hindi nakakarinig ang ganyan, eh. Hindi po. So, ayan, nagbala ka din ba ulit na magtrabaho ka, Jessica? Opo, naghahanap kasi ang hirap nga po talaga. Kasi mas parang priority yung nakapagtapos. Siya nga po. Tama lang po tayo sa katulong, ganun. Sa bakery, mga ganun trabaho lang. Sobrang hirap. Tapos ganyan, di ka pa nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang anong oras, hanggang anong pinagtapusan mo lang ba? Ano lang, grade 5 lang. Grade 5. At nagtigil nga ako. Ako nag-adjust doon sa dalawang kapatid. So, napakahirap ng ganyan sitwasyon. Siguro, inisip mo din na ganito yung sitwasyon nyo, trabaho nila Nanay Ninitas ni Papa mo, ganito lang. Kasi nakita ko nung time na yun ay nahihirapan na sila mama, papa. Tapos, kakaproblema pa kami. Nagang-away lagi minsan si mama tsaka si papa. Kaya nakapag-isip-isip din ako na magtrabaho na lang kaysa mag-eskwela. Ilan taon ka namulat magtrabaho? Siguro mga 13, 14, ganyan. Nagtrabaho na ako. Anong unang pinasukan mong trabaho nun? Katulong. Naging katulong ka. So, yung nagtrabaho ka naman, nakapag-ipon-ipon ka ba? Nakatulong ka kala mama mo, mga ganun? Hindi man din ako nakapag-ipon kasi ganda pag may problema, pupunta nila papa doon, mahingi ng pangkain nga. Minsan, wala man akong magawa kundi magbali, bibigay ko sa kanila. Gusto ko man ipunin at para ibigay sa kanilang budi kung magawa. Napunta doon si papa para maghingi. Wala daw ganito, wala daw bigas, wala daw ganyan. Kaya nabigay man ako. Di din ako nakakapag-ipon. Kaya sobrang hirap ng mga time na yun na walang-wala talaga kami. Hanggang ngayon. May tanong ako sa Jessica. Ano yung mga bagay na pwede mong may advice sa mga anak, sa mga katulad mo, kasing edad mo, na ganito, di ba, yung sitwasyon nyo, napakahirap, tapos may magulang na ganyan. Ano yung may papayo mo para sa kanila na kung paano pa mas mahalin nila ang kanilang magulang? Sabi ko lang na mahalin pa nila yung magulang nila. Kaya yung nanay nila kasi, napakaswerte nila kasi may nanay sila nakakapagsalita. Di tulad namin, hindi ni mama naririnig yung problema namin. Kaya nakikita, naiintindihan. Sana mahalin pa nila yung mga nanay nila habang nabubuhay pa. Kasi yung iba napakaswerte kasi nakakapagsalita. Yung mama namin hindi. Ang ko lang, hanggat nandyan, mahalin nila tapos
Huwag nilang pabayaan yung magulang nila. Yun ang may papaya mo. Kaya ikaw, paano mo pinaparamdam sa magulang mo yung pagmamahal mo? Na kahit na nagkaroon ka ng pamilya, tapos na hiwalay ka, pero nandito ko pa rin kala mama mo. Paano mo pinapakita yung pagmamahal para sa kanila, sa magulang mo? Alam ko, minsan pasaway ako, pero hanggang doon lang naman yun eh. Pero kahit di ko pinapakita sa kanila, nila papa tsaka ni mama na importante sila sa akin, tas mahal ko sila. Pag walang-wala talaga dito, ginagawa ko ng paraan. Kasi di ko man din sila matiis. Kahit sobrang hirap, dinidiskartehan ko para sa kanila. Kahit di nila nakikita na importante sila sa akin. Lang ginagalitan nga ako ni Papa na pasaway daw ako. Pero kahit di ko man sabihin, napaka-importante nila sa akin. Kasi nandyan sila. May buong pamilya pa din ako. Pero ito, Jessica, sundin mo magulang mo dahil para sa iyo yun. Kasi lahat ng payo naman ng magulang ay para sa ikabubuti ng mga anak. Huwag mong itanim sa puso't isipan mo na ikasasama mo yun. Yun ay para sa ikabubuti mo. Na makinig ka. Kasi may mga bagay na nagkaroon ka ng pagkakamali. Pero dapat yung pagkakamali na yun, doon ka dapat matuto. Lesson learned na yun sa buhay ng isang tao. Huwag ka na maluwa at masaya ako na ganun yung ginagawa mo para kay mama mo. Sobrang mahal mo si mama mo, yung pamilya mo. Yan, huwag mo silang pababayaan. Kahit merong papait na nangyari sa buhay mo, ituon mo na lang kala mama mo. Kung pagmamahal mo. So, ayan, may abot ako sa inyong biyaya. Ito ay mula kay Tita Flor. Oh, Nay. Dito mo. Yan, pinapabot yan ni Tita Flor para sa mga taong katulad nyo na need din ng tulong. Maraming salamat po pala Kuya Vincent. Tsaka po kay Tita Flor. Salamat po sa tulong. Malaking bagay na po ito sa amin. Tsaka po, yung pagpunta po bagay nyo dito nung nakaraan, nandiyan pa po yung asawa ko. Ngayon wala na. Kaya maraming salamat po sa bigay po ninyo, Kuya Vincent, tsaka po kay Tita Flor. Salamat po ng marami. Yan, para sa inyo yan, para meron kayong talagang na pala ito, trapal na lang pala ito, Siya po. yung loob ng bahay nyo. Pwedeng silipin natin? Siya po. Ay, grabe, dito na sila natutulog. Kasi sino dyan natutulog? Jessica. Ito po. Dito na talaga. Igaan nila. Wala kayong sapin dyan. Wala po, gaya Trapal lang. po. Trapal. Mahirap yan. Kasi, delikado, Delikado ang pakabahay ninyo kasi wala siyang walang tawag doon. Mga dingding. Wala po din bintana. Butas na daw. Walang bintana. Tapos yun, delikado yun. Saan kayo nabihis dito? Yan po sa CR. Ang CR nyo, yung parang butukan din. Po, CR namin po, sira na din. Pwede hintayin natin. Siya po. Sige, ikaw mauna. Saan ang daan? Dito po. Sa mga kalingap, punta natin yung CR nila. Ayan po. Baka ito din ang CR. Dito kayo naliligo. Opo, yan po. Sira na po. So, mahirap. Bubun ba yan? Po, yung po ng Pusi Negro? Opo. Mahirap yan. Baka malaglag. May nadaan pa dyan. Minsan po, di na po namin dyan at pinapadanat kasi po pag pwede po siyang magiba. Grabe. Ayan. Kitang-kita pa nagliligo. Kami lang naman po dito, kaya kami lang po nila mama. Okay. Sige. Sana po may tumulong po sa amin. Tulad po niyan, bahay po namin talaga sobrang sirang-sira na po.
Sana po may tumulong po sa amin. Kahit sa kuryente. Matagal na po namin pangarap magkabahay po ng maganda. Kaya maayos lang po. Kaya kuryente. Sana po may tumulong po sa amin. Kaya mo, Jessica, no? Na kapag mayroong biyaya, dadaling ko dito, no? Siya po. Basta laban ka lang sa buhay, ha? Sabihin mo pala mama mo, ha? Siya po. Nay! Yan. Ano yun? Ang thank Salamat daw po. you. Yan. Yun to, yan. Tapos yun to, yan. Ano yun? Thank you din. Siya Love, po. I love you. I love you ganito. I love you dyan, yan. Opo. Grabe. So, ayan, sige. At ako'y alis na, ano? At marami pang pupuntahan, ano? O, ingat kayo palagi dito, Jessica, ha? Salamat po ulit kay Tita Flor tsaka po kay Kabinsit. Salamat po. Sige, bye-bye.